Pag-usapan po natin ang tamang proseso ng registration dito po sa Nova Lucia. Marami po yung nagkakamali dito kahit mga surgeon, mga doktor, mga professional po nagkakamali po, no? Ano pa kaya yung mga gusto lamang magnegosyo na hindi po nakatungtong ng kolehiyo? So, ito po ay para sa lahat. Kaya po, panoorin po ninyo itong video na to para hindi po kayo magkamali. Okay? So, kung meron pong tao na nag-introduce sa inyo ng negosyo, meron po silang ibibigay sa inyong link, no? Registration link po yung ibibigay sa inyo. Kung ako naman po yung nagbigay sa inyo ng link, pindutin nyo lamang po yung mga link na yon at mapupunta na po kayo sa registration form, okay? So ito po yung makikita ninyo sa registration form. Una po ninyong ilagay ang inyong mobile number. Kung kayo po ay nasa ibang bansa o kayo ay OFW, ang pwede lamang pong gumawa ng account ay mga nandirito sa Pilipinas. Kung nandyan po kayo sa ibang bansa, kausapin po ninyo yung kamag-anak ninyo na nandito sa Pilipinas, gamitin po ninyo yung kanilang mobile number. Ayan. So, kung wala po kayong mobile number na naiwan dito sa Pilipinas, mobile number po ng inyong kamag-anak na pwede po ninyong mapakiusapan na gamitin lamang yung kanyang mobile number for registration. Okay? O kaya naman, magpabili ka po ng SIM card at yun po ang gamitin ninyo pansamantala. No, i-register nyo po yung SIM card na yun. Okay? So pagkatapos ay maglagay na po kayo ng password. Okay, kayo lamang po ang nakakaalam. Huwag po ninyong ibibigay kahit kanino, kahit sa kamag-anak po ninyo. Tapos, automatic po yung referral code ay nandyan po sa pangatlong blanco. So, yan po yung nakikita ninyo. Yan po yung aking referral code. Pagkatapos, ay pindutin nyo lamang po yung send button. Pag napindot nyo po yung send button, mapupunta po kayo sa step number 2. Ayan, ang gagawin nyo lamang po dito ay pagtutugmain po ninyo yung puzzle mula sa kaliwa papunta po sa kanan. Dapat match na match po, no? Patong na patong po yung dalawang puzzle na yan. So, i-slide nyo lamang po yung slider, andyan po sa baba, yung may arrow. Slide right to verify. Pag na-slide po ninyo yan at nagkulay green, ibig sabihin na isend na po ng Nova Lucia yung OTP, yung one-time password doon sa cellphone number na ni-register po ninyo. Isulat nyo lamang po yung OTP dyan po sa step number 1 sa tabi po ng send, please enter the verification code. At pagkatapos ay pindutin po ang register. So may mga instances guys na kapag pinindot nyo po yung register, mapupunta na po kayo doon sa login page. Okay? Pag nilagay ninyo yung cellphone number, yung inyong password, meron kayong error na natatanggap na sinasabi, user is not registered. Click to register. Ganun po, no? Tapos kapag nag-login naman po kayo, may error na naman. Hindi po kayo nakaka-login, hindi po kayo register. And kapag nag-register uli kayo, lalabas naman ay naka-registered na kayo. 'Di ba? So, ang gagawin nyo po, i-install nyo po yung Nova Lucia application sa inyong Android device and sa iOS device po ninyo. I-type nyo lamang po yung Nova Lucia. Okay? Pagka-type po sa Nova Lucia, ay doon na po kayo mag-login. Okay? Kapag naka-login na po kayo, susunod pong step ay yung verification ng ID. So, pumunta po kayo sa Mind button ng inyong cellphone or inyong application at hanapin nyo po yung ID Verify under po ng My Services. So, pagkapindot nyo po yan, andyan po ang real name authentication. So, pansinin nyo po yung ID na inilalagay po ninyo o ini-upload po ninyo. Ang ID na pwede po dito, passport, UMID ID, ID ng postal, no? National ID, TIN number. Yan po yung mga pwedeng ID. So, pansinin niyo po, yung ginamit po dito ay UMID ID. So, ibig sabihin, nakikita po yung pangalan, yung middle name, at yung last name. Ang pangalan po ay Juan, ang kanyang middle name ay Martinez, ang kanyang apelyido ay De La Cruz. So, isulat po natin ng buong buo kung ano po ang makikita sa ID, yun din po ang ilalagay ninyo doon sa name. Juan Martinez De La Cruz. Huwag po ninyong gagawin na Juan M. De La Cruz o kaya Juan De La Cruz o kaya naman ay Juan. Wag po, no? Kung ano po yung nakasulat sa ID, yun po. Pagdating naman po sa ID number, isulat po ninyo ng buo yung ID number. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 0, 1,
1213. Buo po, no? Tanggalin nyo lamang po yung dash, okay? Huwag po ninyong lalagyan ng dash. Pagkatapos naman po, ay literal po na i-attach po ninyo ang harapan ng inyong ID dyan po sa front of ID. Yung likuran po ng ID, bakit po ganyan yung itsura? Okay, ganito po yung purpose niyan. Una, para maiwasan po yung paggawa ng account na hindi sa kanila, dapat hawakan po ninyo yung inyong ID, yung harapan po ng inyong ID, harapan po ng inyong ID, ilalapat po sa inyong dibdib at magpakuha kayo ng picture kung sino po ang kasama ninyo habang gumagawa po kayo ng account. Bakit po? No, bakit? Kasi nga po para maiwasan. At huwag po kayong kukuha ng selfie kasi mababaligtad po yung ID. So, kailangan po kasing mapagkumpara kung ano yung nakasulat dyan sa back of ID, yun din po ang nakasulat doon sa front of ID. Kaya po ganyan po yung proseso. Again, para mas ma-verify po na kayo ang gumagawa ng inyong account dahil one account policy po ang Novalucia. Hindi po pwede ang multiple accounts because this is not a networking business. And wala po tayong kikitain sa mga networks po natin or mga invited friends. Okay? So, I hope na malinaw po yan. Pagkatapos ay pindutin po ninyo ang verification. So, kapag napindot na po ninyo ang verification, ang susunod pong steps ay i-message nyo po ako o kaya yung GC natin, no? Doon nyo po ilagay yung inyong user ID. I-type nyo po sa akin o isend po ninyo sa akin yung inyong user ID. Saan po matatagpuan ng user ID? Pindutin nyo lamang po yung mine button at nandoon po yung user ID sa itaas po, no? So, yun lamang po. Maraming salamat.